Oh, merong ano yan? May concert siguro guys. So tingnan nyo. Kaso guys, ingat kayo dito kasi nakakatakot to na beach. Tinuturing nga pala guys ito na na longest boulevard in the Philippines, Ayan guys, diba? Napakalimit po ng bahay dito. Ayan, tignan nyo naman kung gaano ka luwang ang daan dito. Madali singit sa traffic, magaan lang. Alright guys, ride out na tayo, andito na tayo sa daanan. So kung mapapansin nyo, kakaiba yung daanan dito sa may papunta sa amin. Barangay road po ito. Kaya kung makikita ninyo, walang gaanong bahay. Kasi yung mga nakatira dito guys, yung may mga alagang nyugan. Ayan, yung mga lupain, kumbaga. Ayan, tingnan nyo. Bibihira ang may bahay dito. Kami po kasi medyo malayo sa may kabahayan yung bahay namin. Kaya ganyan yung daanan. Ayan, may mga pailan-ilan naman na mga dumadaan. Pero at least may kalsada, di ba? Ayan puro nyo ganyan. Diyan sa may unahan, meron ding bahay dyan. Tignan nyo. Ayan guys, di ba? Napakalimit po ng bahay dito. So yan, ang creepy din ang daan na to guys, itong pababa na to. Tignan nyo naman Tapos pagkalampas natin dito sa na to, mini bridge, dito na marami ng bahay dito guys. Kabahayan na to. Kumbaga parang isang na to, isang sitio na to. Yan may mga magaganda na ring bahay, mga tindahan. Diba? Yan, busy sila dito. May mga ginagawa sila. Kaya yan, naghukay siguro ng nung sa patubig. Magkakapatubig na rin kasi dito Ay, oo nga, sa patubig yan. So yan guys, nandito na tayo sa labas. Ito naman yung kalsada na papunta ng bayan. Kakaliwa ako dito. Ang gagawin nga pala natin ngayon guys, pupunta lang tayo dun sa boulevard, sa pinakamalapit na boulevard dito sa amin. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakapunta ron Grabe yung daan, pagpasensya nyo na ganito po talaga dito. Hindi po pantay ang mga daanan. Ayan, pero inaayos naman nila pinapatyahan nila ng mga buhangin, asfalto. So matagal-tagal rin po kasi yung huling punta natin dun sa dun sa boulevard, yung sa pinupuntahan ko dati, sa longest boulevard. Considered kasi yun as longest boulevard dito sa Pilipinas. So babalikan natin ngayon. Wala lang tayong magawa ngayon Sabado kasi ngayon guys. Tapos ang isa sa dahilan kung bakit tayo magra-ride ngayon, kasi brown out po. Sabi ni mama kanina, in-announce daw yun ng parang kahapon na yun nga, mag-brown out. Nakaka-boring naman sa bahay guys kasi wala nang kuryente Hindi ka makapag-internet, hindi ka makapanood ng TV. Tapos ang init-init pa. So ito, gala na lang tayo. Malapit lang naman. Maglilibang-libang lang tayo saglit. Saka parang gusto kong tumikim ng guys, ng malamig na kape. Hanap tayo mamaya doon sa pupuntahan natin. Kasi maghapon po ang init. Nung mga nakaraan naman umuulan-ulan naman paghapon. Ngayon parang iba yung panahon. Parang bumalik sa summer. Sobrang init uli. Maghapon na uli yung init.
Alright guys, so nandito na tayo sa may crossing ano. Pag kumaliwa ka dyan, papunta ka sa bayan. Pero pag pumanan ka naman, papunta tayo dito sa may boulevard. Papagas pala tayo guys dito sa Flying B. Ay, sarado. My God. Doon na lang sa unahan. Dito na lang tayo magpagas. Kahit 50 lang. Unleaded 50 lang. Thank you. Wait lang guys, parang may kulang. Wala yung gloves ko. Kaya pala parang may kulang kanina pa. So suot lang tayo ng gloves. Medyo mainit pa rin kasi kahit medyo hapon na tayo pumunta. Ang oras na po kasi natin mag alas 4 na. Ayan, suot lang tayo ng gloves. Lagi kayo magsusuot ng gloves guys, kasi protection sa init. Saka protection rin kung sakasakali kayong masisemplang ano, mas maigi ng may gloves ka dyan. Kasi pag nasemplang ka, ang unang-una mong itutuon dyan syempre yung iyong kamay. Kung wala kang gloves, di magagasgas ang iyong kamay. Kaya ako, as much as possible, lagi ako nagsusuot ng gloves. So tara na guys, dire-diretso na tayo papunta sa Longest Boulevard. Dito kasi sa amin guys, yun yung parang common na ano tourist spot. So napakalapit lang niya, ang dali lang niyang puntahan. Ano kasi yun guys, tabing beach. Tinatambayan yun ng mga lokal dito sa amin ano, tuwing kagaya nito, Sabado walang pasok, hapon marami pong pumupunta doon ng mga tao. Karamihan siguro mga kabataan, mga nagde-date, kasama yung kanilang mga kasintahan. Maganda rin naman po kasi talagang mag-unwind or mag-date ano. Kasi buwelong-buwelo yung lugar tapos ano pa, tabing dagat pa. So tayo, papasyal lang tayo saglit. Wala kasi tayong magawa kaya yun na lang yung gagawin natin ngayon. Tamang tama lang guys yung ating alis ano, kasi hindi na masyadong mainit sarap na mag-ride. Nakakatamad rin kasi kung minsan guys mag-ride pagka sobra yung init ano. Mas gugustuhin mo na lang na manatili sa bahay pagka ganun. So guys, sa mga bago nga pala no, sa ating YouTube channel ano, please pa-subscribe naman ang ating YouTube channel. So guys, kung gusto mo ng mga content na about dito sa Smash, nasa tamang channel ka. Madalas ko po yung naiko-content dito sa ating channel. Ito si Smash. Ito po kasi talaga yung main na main character nitong aking YouTube channel. Meron lang ako mga ibang mga motor na extra, pero hindi ko sila priority. Ito po talagang Suzuki Smash ang priority ko. Meron po kasi akong lumang motor na na Rusi. Sa yung motor ni Papa na Sniper kino-content ko rin yun. Pero mas bihira na siguro magko-content ako about sa Sniper no, saka sa DL150. Kasi nga priority natin itong Smash. So ito yung gagawa ng content ano. Usually kasi guys, pag hindi ako nagra-ride pag Sabado or Linggo, nasa bahay lang talaga ako. Pero mas madalas talaga nagra-ride ako ano, kasi alam nyo na, vlogger nga. So kailangan kong makapag-produce ng mga content para may upload. So
Pag hindi naman ako guys nag-vlog, eh nasa bahay lang talaga ako. Wala naman akong ibang ginagawa. So nanonood lang ako ng TV, nanonood ako ng YouTube, nanonood ako ng ano, yung ganito rin, yung mga nagmo-motovlog na iba. Guys, ako ano rin naman, inspire lang ako dun sa mga sikat na motovlogger, ano. Kaya tayo nag-vlog. Nag-umpisa po talaga ako sa ano lang, mahilig lang talaga akong manood ng mga motovlog. Especially guys, yung mga ano, yung mga biyahe-biyahe na motovlog, nako po, gustong-gusto ko 'yan. Yung Manila to Bicol, ang sigurado guys, pag yan ang ano, pag yan ang content, tatapusin ko yan hanggang sa matapos. Wala akong pakialam kung abutin man ng 1 oras yan. Kayo guys, ganun rin ba? Mahilig rin ba kayong ano, mahilig rin ba kayong manood ng mga ganun? Yan o, tignan nyo naman kung gaano ka luwang ang daan dito oh. 4 lanes. Saka ang ganda ng tanawin dito, palayan na malawak. Nga lang medyo malakas ang hangin dito. Pag ito si Smash ang gamit ko dito, parang medyo tinatangay-tangay siya eh. Sagaan kasi, magaan po kasi itong motor na to. Eh medyo madali-dali siyang matatangay ng hangin. Ayan, humahangin ng hindi naman kalakasan pero nararamdaman ko. Pero hindi naman big deal sa akin yun. Okay lang naman kasi gusto ko nga talaga yung magaan na motor eh. Yung pang araw-araw ba. Madali singit sa traffic, magaan lang, madali isingit sa mga parking, hindi ka mo problema. Parang medyo mabilis tayo, bagal-bagal na natin. Makakarating tayo kaagad dun sa pupuntahan natin ng aga pa oh. Wala pang alas 4. Eh dun kasi open place yun eh, dagat yun, tapos may boulevard, eh mainit. Wala tayong pwedeng silungan dun eh. Kaya slow na lang muna tayo guys. Nakapagpagas nga pala tayo kanina ng 50 no. Kasyang-kasya na kasi yung 50 balikan eh. Yun ang kagandahan pag matipid lang yung motor nyo, matipid sa gas. Hindi mo problemahin yung mga pupuntahan mo eh. Kahit medyo malalayo yung pupuntahan mo, okay lang, hindi ka mag-aalala sa gas. Hindi ka gaya guys pag medyo malaki-laking motor ano yung gamit nyo eh, medyo matatakaw yun sa gas. Yung mga 150cc above, ay sigurado. Kaya ako nga pag gamit ko yung Sniper 155 ni Papa eh, kino-consider ko talaga yung gas. Sasabihin ko, magkano kaya yung maipagagas ko ano? Magkano kaya mauubos pag pupunta ako ng ganito, ganyan. So mag-iisip ako ng ganun. Yung gamit ko okay lang eh. Hindi na ako mag-iisip ng ano eh, gagas ko eh, kasi alam ko na mura lang naman yung gagastos ko. Lalo na pag mag-chill ride ko lang naman. Speaking of gas consumption guys, ano, siguro sa next upload natin, yun na yung gagawin natin ng vlog. Gagawin natin siya uli ng fuel consumption test ano, kasi nagpalit kasi tayo ng ano eh, ng sprocket combination. Nag 34 tayo, tapos pati yung gulong nagpalit rin tayo eh, kaya siguro i-update natin kung ilan ba yung makukuha natin sa ganong klaseng setup ano ng Suzuki Smash. Hindi ko lang alam kung tataas or bababa. Eh kaya nga natin i-test ulit, di ba? Para malaman natin kung tumaas o bumaba. So kaya antabay lang kayo dyan guys, ng mga subscribers ko. Yun ang sunod na vlog natin. Guys, nandito na pala tayo sa bayan ng Daet. At nandito tayo eksakto sa may tapat ng SM. Tayo po ay kakaliwa naman na dito sa may cathedral. Mag-shortcut na tayo para hindi na natin madaanan yung traffic dyan. Sigurado po kasi traffic dyan.
Alright guys, so nandito na rin tayo no, sa pupuntahan natin dito sa Bagasbas Beach. Ayan, welcome. Pag nakita nyo na yung sirena na yan, wala po kayo sa sa Atimonan. Dito rin po may ganyang sirena rin dito sa Bagasbas. Yan, nandito na tayo. Oh, ganda ng dagat oh. Tamang tama lang. Hindi pa ganun karami yung tao kasi medyo maaga-aga pa eh. Oh, merong ano yan? May concert siguro guys. So tingnan nyo, merong ina-assemble dyan na na stage. Kung sino kaya mag-concert dyan. Ayun, mag-iikot-ikot lang tayo ngayon dito guys. Maglilibang-libang lang, no? Namiss kasi natin yung lugar eh. Tagal natin hindi nakapunta. Parang ngayon pa nga lang ako nakakapunta dito eh. Ngayong taon, ngayong 2026. Unang punta ko yata dito eh. Ay, parang hindi. Parang nakapunta ako dito last January, nung maulan pa guys. So, nakapunta nga pala ako dito January. Kaso guys, ingat kayo dito kasi nakakatakot to na beach. Kasi marami guys ang binawian na dito ng buhay. Kasi ewan ko lang, pero ang kwento kasi nila, parang kahit nasa gilid ka lang, merong part dyan na parang nangihila yung yung buhangin, parang biglang gumuguho, parang something like that. Tapos dadalhin ka sa medyo malalim na part. Marami na pong naging kaso nandito kasi. Kaya ako takot rin ako gumilid dyan eh. Hindi pa nga ako nakakaligo dyan. Simula nung bata ako eh. Kasi nga sobrang delikado. Tinuturing nga pala guys ito na na longest boulevard in the Philippines. Kasi ito po ay merong habang 14 kilometers in total. Bali 4 na bayan yata yung pinagdudugtong nito eh. Ito may details. Basahin natin. Ito nga, medyo burado nga lang pero nababasa pa naman. Ayun, the longest boulevard in the Philippines. Ayan, project ni former Governor Edgardo Egay Talyado. So ito yung bayan na pinagdudugtong niya. Yung bayan ng Binsons, Talisay, Daet, Mercedes, and Paracale. 5 pa pala. 5 bayan guys yung pinagdudugtong niya. So ganun po kahaba ang boulevard na ito. Okay guys, nandito na tayo sa dulo. Balik na tayo. Ayun, ang daming naliligo dun guys Sinasamantala nila yung weekend. May pasok na po kasi ang mga estudyante ngayon eh. Karamihan sa mga estudyante yung yun po kasing mga college I think hindi pa lahat may pasok ngayon eh. Ayun, meron pang mga doon may camping chair silang baon, tapos doon sila nagtatambay ang galing. Parang gusto kong gayahin yan baon rin kaya ako ng camping chair ko tapos yun, may mga doon may mga nagtatayo ng tent siguro mag-overnight stay yan siguro marami rin ditong nag-overnight stay curious lang ako. Ayun sila kasi guys, naman yung lugar safe naman yung lugar. Ang daming mga establishmento dito ayan, daming kabahayan dito, lalo na dyan sa may pinaglikuan natin kanina. Napakarami pong bahay dyan, saka dun banda. Sige guys, try natin bumaba. Natutokso akong bumaba, pero dito tayo sa walang tao. Ayun, mabuti naman may hagdanan Try natin bumaba. Medyo lumapit tayo dun sa dagat. Yan, subukan na nating bumaba. Yun lang ang problema natin. Kasi mabuhangin. Mapapasubo tong ating sapatos. Puti pa naman Pero okay lang yan.
So try natin maglakad-lakad dito. Parang ang sarap magmuni-muni dito, ano. Dala ka ng upuan, tapos dala ka ng kape habang nagmumuni-muni ka. Minom-inom ka ng kape habang nakaupo. Di ang sarap ng buhay mo, no. Yun, dito tayo pumunta kasi ano, medyo konti yung tao. Halos wala nga eh, oh. Doon kasi banda doon, ang daming tao. Kakaya. Ayan na, medyo malapit na tayo. Andito na tayo. Hindi nga lang tayo masyadong lalapit, ah. Bigla akong naalala guys, yun nga palang battery ng GoPro natin eh dadalawa lang. Hindi ko sure kung merong charge yung isa kasi brownout out nga kanina, no, sa bahay, kaya hindi ako nakapag-charge. So sana lang may charge pa tong isa para makapag-vlog pa tayo kasi itong nakasalang na battery eh po 14% na lang, kukunti na lang. Yun guys, buti na lang meron pang laman itong isa. Kala ko talaga walang laman eh. At 100% pa siya. So that means makakapag-vlog pa tayo, makakapag-diretso tayo ng vlog. At balik na tayo dun guys. Tignan natin yung mga ano, yung mga nagtitinda dun. Tingin tayo ng maiinom or makakain. Pero busog pa naman ako eh. Kahit kape na lang. Hanap na lang tayo ng kape dyan, yung malamig na kape kung meron. Parang sarap naman mag ano dyan, oh, tent pitching. Ang daming mga pine tree. So sana lang may mahanap tayong kape na malamig diyan. So yan, ditong part ay medyo marami ng tao kaysa doon sa pinuntahan ko kanina, medyo malayo kasi. Ayan, dito mas maraming tao. Dito kasi yung malilom eh. Dito kasi yung masarap ng mag tambay-tambay. At dito andyan, ayan na yung mga nag-iihaw-ihaw. Marami na ditong mga nagtitinda. Sana nga lang may kape. Ayun, oh. Ay, halo-halo. Hindi pala kape yun. Guys, nandito na ako sa kabilang dulo, pero wala po ako nadaan ng ano, nagtitinda ng kape. So siguro umaga pa nga, maya maya pa yun darating. Mag-alas 5 pa lang kasi. Dapat pala alas 4 ako umalis ng bahay, no? So uwi na lang tayo guys. Hapon na rin naman, oh. Alas 5 na. Pero mag-shortcut na tayo dito. Hindi na tayo dun sa highway dadaan. Dito na tayo dadaan, no? May daan kasi dito eh. So guys, thank you nga pala, no, sa mga nanood. At kung nagustuhan nyo yung ating vlog for today ay paki-like na lang, ano. At sa mga bago ay huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe. Abangan nyo na ako sa susunod pa nating moto adventure. Ayan, this is JB Moto. Bye bye. Peace.